presiding officer. Do you agree na it's okay to appoint another senator to be the presiding officer? Dapat daw, sabi ni Senator Alan Peter at ni Senator Pia Cayetano, dapat yung Senate President na dinispute naman po ng majority. Sabi nila, very silent daw ang Constitution when it comes to that. That's why they appointed Cheese Escudero as the presiding officer. They're wrong. They're wrong. Very wrong. Because last week, I think last week I wrote an article about it in my column, and I said na dapat talaga ang presiding officer ay ang Senate President. The Constitution is very clear. The language, hindi ba nakalagay doon ang Senate ang impeachment court? Okay? Ngayon, may pinasok ngayon ang framers of the Constitution na pag ang presidente ang tinatraya, kailangan Chief Justice. Correct. O ibig sabihin, yun ang exception to the rule. The rule is the Senate President should preside sa lahat ng impeachment cases. Kaya nilagay yun kasi presidente na eh. Pero kung iba, ang Senate President. Pangalawa, tinignan nila yung framers' intent. Ay, klarong-klaro eh. Na talagang dapat ang lahat ng mga impeachment trial, ng lahat ng impeachable officers ay ang Senate President. Kaya yung ginawa nila kahapon, that's constitutionally infirm. Baka manalipay lahat ng proceedings nila. In other words, in violation of the Constitution. So, ano yun, Attorney Sa, just in case na you're saying it's infirmed yung ginawa nila, it will have to take somebody to file a case. So maybe Senator Alan again will go to the Supreme Court to ask if that's legal. And if, let's say, two cases, two scenarios, if the Supreme Court decides in favor of Senator Alan, then the whole proceeding is wasted. Null and void. Null and void. In fact, kahapon, immediately after the session, kasi nandun ako kahapon, nagkausap kami ni Senator Alan sa Senator Robin. Yun ang sinabi ko sa kanila. You have to file immediately, question it before the Supreme Court. At, pag-aaralan lang ngayong gabi. Diniscuss namin kahapon. Sabi ko, unang-una, nagtataka ako. Na-shock kaming lahat kasi last week pa pinag-usapan na namin yan. And I was telling Senator Gatchalian na siya dapat, huwag ka akong pumayag because under the Constitution, madali siya pinaliwanag ko. Tapos gumawa pa ako ng article about it na talagang siya dapat. Tapos meron siyang, nung makausap ko siya, abay talagang he will pray. Nag-aaral na daw siya ng gusto sa protection. Kaya mas in-announce niya sa flag ceremony. Na siya na talaga. Ready na siya. Okay na siya kami lahat nung biglang pumayag siya. Well, he allowed it to happen. Kasi nag-o-object na si Alan kasi gusto niya magsalita. He was overruled. Basta ano nangyari dito? So the remedies to really bring it to the Supreme Court. Ang kwento, isang senador doon, after the ceremony, may tinawagan sa Malacanang. Ayun. Basta yun ang sabi. Okay. So may marites pa si Attorney Sal. So yung remedy po dyan, Attorney Sal, tingnan natin. Sa Korte Suprema. Sa Korte Suprema. At sana ang Korte Suprema ay magbigay kaagad ng desisyon. Kasi 92 days lang ang tinitignan nilang impeachment trial Kasi kung sabihin ng hindi, dapat nga si Senate President Win Gatchalian, yung mga nakalipas na mga trial dates, will that be null and void? Or pwede mag-pick up from where they left off? Magkaroon ng substitution? Paano po yun? Talagang mananalipay yan. Ang problema dyan sa majority, hindi nila iniisip that what they're doing will taint the integrity of the impeachment trial. Hindi nila naiisip, puro politika nasa isip nila. Sumusunod sila sa kumpas ng Malacanang Yan ang problema nila. Okay. So attorney, notwithstanding the arguments about the legality of having Senator Cheese Escudero as the presiding officer, ano po ba yung implikasyon nito? Halimbawa sa kaso po ng ating Vice Presidente, kung siya man ngayon ay naging presiding officer, sir? Sabihin, meron mga binabalak na naman itong
the brains behind all this operation ito eh. Mulat sa poll, di ba? Matagal na natin pinag-uusapan to. Na ang lahat ng yan, talaga ang ultimate goal tanggalin si Vice Presidente Inday Sara sa panguluhan ng kandidatura niya. Yan naman talaga eh. Okay. Pero siguro po kasi ang tanong nga po ng mga ordinaryong Pilipino, no? Why does it matter kung sino man yung nakaupong presiding judge? Kung talaga naman po na ebidensya po yung pagbabasehan po natin. So ano po yung malaking pagkakaiba na si Senator Cheese, linawin lang po natin, ang ngayon ay presiding officer po? Questionable nga kasi nga, ito nga, tama yung pinupunto ni Senator Alan at saka ni Senator, silang tatlo, in fact tatlo, pati si Senator Robin, silang tatlo ang masigasig kahapon. Oo. Sabi niya, ang kwento is supposed to be in-offer na pala yan kay, in-offer kay Senator Alan maging presiding officer ng impeachment. Ang condition lang, si Escudero, ang Senate President. Pagkatapos kaya tataka sila, tapos ngayon inihalal niyo para kumbaga talagang merong mga agenda ang tinatawag. Di ba? Alam nating lahat na biglang nagbaliktaran yung dalawa dahil nga may mga kaso. Opo. Pero ayan ang problema eh. Talagang gusto nilang ipakulong lahat itong mga kritiko ng gobyerno kaya kumbaga post-COVID lahat sila. Oo. Senate Attorney Sala, question ko, kasi sinasabi, hindi naman daw ito yung this is not the first time it has happened, no? In the time of the impeachment also of then President Joseph Estrada, Senate President Aquilino Pimentel Sr. also sat beside Justice Davide. So ano yung pagkakaiba noon sa ngayon? Iba naman. Ano noon walang Noon walang agenda. Ngayon may agenda nga eh. No, what do you mean walang agenda? Yung agenda may noon was agenda is to disqualify this Vice President from running. Oo. yung kay To Panong... obliterate her. Yan ang talagang agenda eh. Oo. Siraan mo, itanggalin mo yan. Hindi Oo. po pwede yan. Sagabal sila eh. Oo. She is the obstacle to their continued stay in power. Yeah. No, but my question is, Attorney Sa, what was the difference then at the time of Joseph Estrada when Davide and Aquilino Pimentel sat side by side in the rostrum as compared now, seated beside Presiding Officer Cheese is also Senate President Win Gatchalian. So what's the difference? If you're saying na dapat yung Presiding Officer is the Senate President, and nangyari na po sa panahon po ni Joseph Estrada. Sino ba ang nililitis na sa panahon ni Chief Justice Davide? Si Sino Erap. ba? Di ba si Erap? Exactly. Presidente naman yan eh. Oh, yun. Okay. Presidente yan eh. The kasi Constitution says it. Yes. Na talaga siya. But as Senate President, okay naman siyang nasa tabi. Pero this time, he was ousted from presiding. Kaya nakakaawa. Kaya ang daming nagbabastuloy kay Senator Gatchalian. Dahil pumayag siya tapos nandun pa siya sa tabi, nagmumukha siyang kawawa. Okay. Attorney, Pinawawa nila masyado itong kasama nila sa majority. Okay. Attorney, wala naman po tayong kinikilingan kundi ang totoo, ang katotohanan, accountability, transparency at ebidensya. Kaya po, sinilip ko po yung 1987 Philippine Constitution. I am not a lawyer by all means, pero ito rin po yung kanilang argumento naman ng ibang proponents po ng pag-upo po ni Senator Cheese. The 1987 Philippine Constitution states that the Senate has the sole power to try and decide impeachment cases. Second point, the Constitution specifically requires the Chief Justice to preside only when the President is on trial. It does not require the Chief Justice to preside over the impeachment of a Vice President. And because this is the impeachment of the Vice President, the Senate follows its own rules of procedure, which allows it to elect a presiding officer from among its members. And I've seen an interview po of one of the UP law professors. He's agreeing with this. Ano po ang palagay nyo? What can you say about this argument? Rules of the Senate cannot go over and beyond what the Constitution is saying. The Constitution precisely outlined the procedure by which the impeachment trial will go. At nakalagay nga doon, only in the instance of the President being tried, ng Chief Justice. The rest, talagang dapat ng Senate President. Kaya ka Senate President eh. Ikaw ang presiding officer eh. Yun nga ang general rule. That is only the exception. So, And even the rules of the Senate, initially, nakalagay ang Senate President.
Binago nila, ay questionable nga. Kasi yung kanilang rules, hindi nila sinunod yung kanilang procedure mismo. Pangalawa, wala silang quorum at the time. Questionable na nga yung walang quorum na gumawa sila ng rules. Well, di ba? Lahat nga puro paglabag sa saligang batas ang ginawa nila. Okay, so I guess we will just have to wait if Senator Alan Peter Cayetano will file a case sa Supreme Court para madesisyon na ito. On another note, Attorney Sal, your thoughts, do you agree this time with Presiding Officer Chis Escudero na you need 16 votes to convict? Kasi dapat 2/3 yung buong members, kasi lahat naman po yung miyembro. Agree po kayo doon or it has to be those who are physically present only? Matagal ko na ho sinasabi yan. Ilang buwan ko na yata sinasabi na 16. They cannot change what the Constitution says. Oo. It's explicit, it's unequivocal na 24 ang magiging basehan mo. Kasi there are only 3 instances by which hindi mo pwede i-consider yan. One, kung namatay. Yeah. Hindi ka na senador. Oo. Pangalawa, kung tinanggal ka. Or, pangatlo naman, kung ikaw ay nag-resign. Pero hindi, walang kondisyon na ganyan. Kaya palaging dapat 24 ang bilang. So 16. So agree po kayo kay Senator Chis kasi siya rin, hinamon rin niya. Ito ang aking rule, dapat 16. Kung mayroon kayong reklamo, ihain nyo ulit sa kumbaga seek your legal remedy. So at least on that point, you agree with Senator Chis Escudero. No, I think he agrees with me because I've been saying that for several months. Okay. So sir, that's this one. 16 na nga po yung threshold na talagang sinabi po ni Chis Escudero, ni Senator Chis Escudero, no. Ang tanong po, hindi po ba pabor ito sa impeachment case ni VP Sara na naging 16 po talaga ang number na kailangan para ma-convict po ang Vice Presidente? Paano hindi wala ka? Paano? Pabor. Ito po, di ba? Kung Dahil nga po- siyempre pabor yun. Oh, Kasi pabor nga, po. di ba, sinasabi ko na sa tingin ko sa mga senador, ang malaking makukuha nila ay 6 lamang. The rest, puro absuelto yun. Sige, so sir, jumping from that question, doesn't this give you hope kahit paano na talagang namang wala namang pong agenda as you said, itong korte na ito? Pero ang problema nga pinakukulong nila lahat, dinidemanda nila, pinakukulong, tinatakot. Yun nga ang suliranin dyan. Minamantsahan mo yung impeachment trial. Kaya ang problema nyo, kung naging matagumpay sila dyan, ang taong bayan, hindi na maniniwala sa resulta. Oo. Another, everybody's also waiting with a bated breath. Kung dadalo po si Vice President Sara, kayo po bilang abogado at kung kayo po ay nasa kanyang defense counsel, would you recommend, would you tell her to attend or you'd rather leave it in the hands of her legal team? Matagal ko na rin nung sinasabi na hindi siya kailangan umattend kasi hindi naman required. The Constitution does not require it. The rules does not require it. Talagang, unang-una, hindi ba, matagal na rin natin sinasabi, yan namang mga grounds na sinasabi na hindi naman totoo, puro gawa-gawa lang yan. So kung ikaw naman ang dinidemanda, ba't ako pupunta dyan? Wala naman silang kaso sa akin. Anong gagawin ko dyan? Hindi ba yan nga sinasabi ng mga abogado niya, bakit hindi namin sinagot? Wala naman kayong mga ultimate facts na inaalis. Paano namin sasagutin yan? In other words, if the accusation is nothing but fabrications, why do you have to respond to it? Kitang-kita na nga. So you will not recommend at all, not even one, just to make one appearance para lang makita siya. Kasi syempre iba rin yung presensya niya 'di ba? Parang rockstar si VP Sara Maraming na rin sa kanya So siguro yun iniiwasan niya dahil rockstar siya, baka magulo pa yung what to say hi, just to say hi and goodbye magkakagulo na So siguro mo na sila diyan. Ayaan mo na. Oo. Attorney, marami pa akong nagtatanong ngayon sa timing, kumbaga, ng pagka-aresto ng po kay Senator Rodante Marcoleta. Do you think due process was followed in the arrest of Senator Marcoleta? Hindi pinag-uusapan yung due process niya Pinag-uusapan diyan yung mga kaya nga yung tinatawag na selective justice nila. Yung mga kritiko, yung mga nag-i-expose ng corruption, yun ang pinakukulong nyo. Pero yung mga tao mismo na tinuturo na nga, sinasabi na ng marami, binabalite from Saldico to the Marines, mga resource persons, tinuturo si Martin Romualdez, tinuturo si Presidente. Bakit hindi nyo
dinidimanda. Oh. Sinasabi ni Luis Rodon kailangan daw yung accountability sa lahat. Pati ang presidente, bakit di nyo dinimanda ang presidente nyo? Kaya halata, masyadong halata. Kaya ang taong bayan ngayon, lalong nag-aalma sa galit sa ginagawa nila. Oo. Okay. Ito, Attorney Sal, kailangan ko ng paliwanag kasi medyo, syempre ito, legal. Yung deny po na-deny ang prosecution para sa arraignment, anong ibig bang sabihin po nito? Hindi naman nire-require yung arraignment. Alam mo yung mga yan, talagang gusto nilang ipahiya lang itong si Inday Sara. Attorney Sal, ano ba ibig sabihin kasi ng arraignment? Paki-explain lang. Kasi sa hukuman, pag dinimanda ka, pupunta ka doon, sasabihin sa'yo, what do you plead? Okay. Not guilty. Oo. Kaya guilty. So, hindi mo naman kailangan yun. Sinagot na nga, dumating na nga yung mga abogado at sinasabi na wala kayong ground. Ano pang ibig sabihin doon? They're not guilty. So ang gusto sana ng prosecution, magpunta si VP Sara doon para to verbalize her position and which was denied by the prosecution. That's what you were saying. Gusto nila, bawat article mag-deny. Madali sabi, gusto lang nilang papuntahin doon. Papuntahin, ayun. Siguro gusto nilang ipahiya kung siguro kung whatever. Yan ang agenda nila. Oo. So at least na-deny, no? Dineny sa prosecution para hindi na kailangan pumunta. So ayun. Kasi iniisip ko, ano ibig sabihin nun? Bakit dineny yung pag-arraignment? Okay, kaya nga sabi ko, mahirap to dahil legal. Okay, siguro tama din yung dahil sabi mo nga, di ba, rockstar si VP Sara. Magkakagulo. Baka naman talagang i-push yung buttons niya para magkamali siya siguro, which is, I think, part of the strategy of the defense na wag muna siya mag-appear. Because legally naman, as long as she is represented, she's not required by the law anymore to appear because her appearance and participation is already through her lawyers. Tama po, Attorney Sara? Alam po niyo, they keep on forgetting the presumption of innocence given by the Constitution to an accused or to a respondent in an impeachment trial. Kakakalimutan nila yun. They keep on saying, she should come here and defend herself. How can she defend herself when your grounds precisely wala, and that's for you to prove? The burden of proof is with you, prosecution. with the prosecution. Ba't ba pinagpipilitan nyo? Kayo magproba. Hindi nyo nga maprobahan Okay. Attorney Sal, isa pang explanation para mas maintindihan ko po. Pinababalik po ni Presiding Officer Chis Escudero yung BIR box na sealed. Sabi niya, ibalik nyo yan sa BIR. Ano ba yung tamang proseso? Kasi di ba ito sealed? Kasi supposedly, hindi binukas rin sa Kamara de Representantes ayon ng mga kongresista kasi nga baka ma-violate. So dinala na po sa Senado. Pero pagdating po sa Senado, pinababalik po ni Senate Presiding Officer Chis sa BIR. Ano po yung kwento po doon sa mahiwagang kahon ng BIR? Kasi unang-una, in BIR dapat hindi nila dinala yun kasi nga bawal yun. Dinala nila, kaya natakot naman yung iba, baka pagbuksan, madimanda rin sila. Tama lang yun na ibalik sa pinanggalingan. Kasi ang impeachment court lamang o ang hukuman lamang ang makaka-decide kung dadalhin yan doon at bubuksan. Wala naman wala pa Mga premature lahat So in the interim lang. So siguro pag dumating na sa pag hini-hear na po maybe tungkol dun sa ill-gotten wealth na inano sa kanya sa impeachment, dun lang pwede ipapakuha na lang. That's for the impeachment court to decide whether that's relevant or whether that's admissible against the respondent. Ang impeachment court magde-decide yan. Okay. So in the meantime, custodian, ibabalik na lang muna sa BIR para sila po ang mga siwa dun sa kahon. Okay. Attorney, I would like to discuss naman the constitutional design because yesterday, parang buong 3 oras po na nagtagal yung first day po natin ng impeachment trial. It was more on procedural proceedings, procedural motions. So at the end po, para pong marami rin pong nag-abang kung ilalabas na ebidensya. Pero sabi naman po ni Attorney Sheila Sison, yung nga pong legal defense ni Vice President Sara, this is part po of the process. So sa tingin niyo po ba, ano ba yung taktika talaga ng defense team? Pwede po bang is it all of the technicalities? Kasi po marami nag-aabang po sa evidence pero mukhang hindi pa po mangyayari. Gaya na sinabi natin paulit-ulit, kanina pa ilang buwan na, you have to prove first your case against
the Vice President. Kayo ang mag-uumpisa ng ebidensya nyo. Palibasa kasi wala kayong ebidensya. Kaya gusto nyo, ang magproba na guilty siya or absuelto siya or innocent siya yung respondent. Kayo yun eh. Kaya ang defense, nag-aantay labang, nasaan ang ebidensya nyo? Ilabas nyo. Sabi nga ni Attorney Sheila. Kasi nga wala eh. Sabi nga ni Attorney Sheila, no, Attorney Sal, ang burden of proof daw is on the prosecution. Kumbaga yung defense is just there, but they're, as she said, di ba, ready na po sila. So mga ganito. Mga abogado naman yung mga prosecutors, pero Opo. dahil nga politika, ayan. So ito nga, attorney, so with our constitutional design, na supposedly po, itong impeachment ay independent po from the Supreme Court, from the executive, hanggang saan po pwede makialam ang Supreme Court sa isang impeachment trial kung halimbawa, ito nga, nagkakagulo po sila sa legal definitions, nagkakagulo sila or nagbabangayan sila sa legal interpretations po sa rules pa lang. The Constitution is very clear. When there is a blatant violation of the Constitution na amounting to an excess ng jurisdiction, talagang pwede sila pumasok. Nakalagay yun sa Constitution. Any branch of the government, kahit na sinong opisyal, pag ikaw ay nag-violate, you commit a grave abuse of discretion amounting to excess or lack of jurisdiction, pwede silang pumasok. Kaya gaya niyan, hindi ba? Kaya nga nagtatakbuhan sa Korte Suprema. Ang problema naman, di ko naman maintindihan ng Korte Suprema. Mga walang galang na, mga justices. Nababagalan ang taong bayan ang sa mga tagal. desisyon nyo. Kaya lalong na exacerbate yung yung sitwasyon eh. Correct, oo. Attorney Sal, ang huling katanungan ko na lang po, no? Today, second day po, at today na daw,